Hello, hi everyone. Good evening. Good evening, Coach. Oh, wait lang tayo siguro mga 8:05 or at least makumpleto tayo. Teka, check ko lang ah. Okay, start tayo 8:05. So it's 8:05. So let's start na. Oh, ito, may humabol. Yan. Okay, so once again, good evening everyone and welcome to our very first session sa Academy. So thank you for trusting us. So ito yung start ng magiging journey nyo sa Amazon selling. So ready na ba lahat? So please type 1 pag ready na kayo. Yan. Okay. Okay, game. Sige. So first of all, pakilala lang po ako. So I'm Coach Brian. You can call me Brian or Coach Brian. It's up to you. So magtuturo po ako ng online arbitrage kasama sila Coach Christian at saka sila Coach Chris. So mag-alternate po kami. So ang schedule po natin is every Friday and Tuesday 8 p.m. to siguro 9:30. So depende po sa question nyo. So alternate po 'yon. So next natin is Tuesday na. So mag-alternate po kami as coaches in terms of sa pagtuturo. So quick background lang po sa akin. So I'm an engineer by training po. So nag-work ako sa isang startup for 5 years. So nagsimula po ako sa design and then eventually nag-handle na po ako ng day-to-day operations. And doon ko na-develop yung skills ko and passion for business. But I never took the first step po para magawa ng business. Only nung nagkaroon ng pandemic na napaisip-isip ako, teka lang, parang life is short. So, sabi ko, sige, I better start. Kasi gusto ko naman talaga kaso parang natatakot lang po ako. So, congrats po sa inyo na nagsimula kayo ngayon. Kumbaga, ang laki na agad nung jump na ginawa nyo, yung just starting. Dati parang one-preneur lang po ako. Gusto ko, sana ganito. So, puro sana. So ngayon po, parang ngayon nag-execute na ako. And I could say na parang yung journey po is mas meaningful kapag nagsimula na talaga kayo. So congrats po for being here. Before I start Amazon, nag-try muna po ako TikTok and Shopee. At pandemic time yon.
nag-try ako sa TikTok yung live selling, pero hindi ako makakuha ng ano ng enough audience. Hindi ko alam paano maghanap. So parang kumbaga sumuko na ako doon. And then nag-try ako sa Shopee. So nagtatanim po ako ng pandemic. Sabi ko, sige, baka pwede ko ibenta sa Shopee to. But unfortunately, hindi ako mapag-compete kasi wala akong enough network. Hindi ko kaya topat doon sa pricing. So ang mura sa Shopee eh. So naghanap ako sa YouTube at saka sa TikTok, nagche-check lang ako anong puwedeng pagkakitaan, and then do'n ko nakita yung, ads ng Academy or videos sa Academy. Do'n ako na-hook, do'n ako naging interesado. Sabi ko, "Oh, puwede pala sa Amazon." Akala ko kasi buyer lang ako sa Amazon. So puwede rin pala magbenta. And, do'n ko nakita yung niche ko. Do'n ako nag-enroll po ako sa Academy, and then do'n ko nakita na, okey, dito yung possible na maging, umasenso ako sa pagbebenta sa Amazon. And, nakita ko po yung progress ko, nakita ko yung opportunity at saka yung na-appreciate ko yung tulong ng nabigay sa'kin ng Academy. So, nandito po ako ngayon as a coach na rin po para tulungan naman kayo, para ipasa sa inyo yung experience ko, yung natutunan ko dun sa journey ko sa pagbebenta. Okay, so itong session na po na ito, it's gonna be light lang po. So quick overview lang po nung mangyayari sa sessions natin. I'll give you a bit of a mindset, yung nakatulong sa amin na mindset kung paano tumuloy-tuloy dito sa pagbebenta sa Amazon. And then we'll start with acronyms and terminologies ng Amazon po. Okay. So, I think na-discuss ko na po kung sino ang Academy sa webinars namin. I think what's important po is, since malaki na yung marami ng graduates yung Academy, na-recognize na po tayo ng Amazon Global Sea. At dahil na-recognize nila tayo, binigyan nila tayo ng exclusive account manager. So yung exclusive account manager, yan po yung point person na inalat sa atin. So si Amazon po, known siya for being customer-centric. So ibig sabihin po nun, pag may complaint si customer, nagre-respond agad si Amazon. Pero pagdating po sa sellers, medyo na-dribble po or parang napapasa-pasa. So ang kagandahan po ng meron tayong exclusive account manager, in case hindi makapag-respond agad si Amazon or walang nangyayari dun sa concern natin, pwede tayong tulungan ng Amazon Global Sea or nung account manager natin para maayos yon. So isang example po, merong isang student, I think last year yon, may mga items siya na pinadala sa Amazon. Pagdating sa Amazon warehouse, kulang yung items. And sabi ni Amazon, di daw nila natanggap yon. So pabalik-balik siya dun sa customer support. Eventually, nag-reach out siya sa amin. Tapos sabi namin, sige, since try mo na magtanong sa Amazon support, sige, try natin doon sa account manager. And eventually po, doon sa mga items na nawala na Amazon na-resolve and na-reimburse po yung seller, yung student. So yun po yung kagandahan na meron tayong account manager. So kung may issue tayo na hindi ma-resolve ng Amazon customer support or seller support, nandiyan po yung ano natin, account manager. Okay. So ano lang po, set lang po tayo ng expectation. Yung office hours po is between 10 AM to 6 PM po from Mondays to Thursday. And then Fridays to Saturdays, 9 AM to 5 PM. So around Sunday po, kung may concern kayo, sarado po. So next business day na po yun. We'll try to respond at a reasonable time po. But once online po kami, re-respond naman kami agad. Kahit po actually outside na ng office hours, nagre-respond naman kami. As long as online po kami. So yun po. So yun lang po yung expectation. So reasonable time magre-respond kami. Magre-respond kami in a reasonable time. Okay, so seller essentials. So discuss po namin yung mga basic terms, yung mga processes, yung mga technique, paano maghanap ng products, paano magbukas ng shop, paano makatanggap ng payout. So lahat po, one-stop shop, ituturo namin dito sa live sessions. Pero yung advanced courses po or yung advanced lessons like yung magko-combine na po ng iba't ibang strategies sa paghahanap or kaya yung about wholesale, yan po nasa natin, recorded videos yan sa website. Sa website po sa Amazon, sa academyph.com, pag nag-login kayo sa account, makikita niyo yung mga recorded videos sa seller, I think seller essentials ata na yun, na section. So mapapanood niyo po. Ang recommendation lang po namin, panoorin niyo po yung, lalo na kung bagong seller kayo, wala ka talaga kayong idea, ang suggestion namin is
tapusin niyo muna 'tong course, 'tong live sessions natin, saka niyo po panoorin yung mga additional contents. Dahil baka malito po kayo. May mga terms po doon na ang assumption namin is naintindihan niyo na kasi na-cover na po 'yon sa live sessions. And then we will be transparent po sa inyo. So we'll try to be as honest and upfront as much as possible. So nandito po kami to guide you and share our experience. Pero this is your business. So kung halimbawa po, example, basketball, kayo po yung mangyayari is kayo yung player, kayo yung basketball player. Kami po yung coach nyo. Tuturo namin sa inyo paano mag-shoot ng bola, ano yung tamang process, ano yung mga practices, pero at the end of the day, kayo pa rin po yung mag-shoot ng bola. So in the same way po, dito sa pagbebenta sa Amazon, tuturo namin lahat ng kailangan nyo to start, pero yung pag-maintain po nung store nyo, yung pag-check nyo kung ano yung mga dapat bilhin, nasa inyo po yun. Kailangan kayo yung mag-take action. Okay, so ngayon po, ang breakdown po ng sessions natin is session 1 and 2. So dito po tayo, introduction and then acronyms. And then di-discuss po natin sa session 2 yung tools naman na ginagamit. And yung Kipa. So yung Kipa po is a very important tool. Yan po yung ginagamit natin to analyze the products ng Amazon. And doon tayo magde-decide gamit yung Kipa kung bibilin ba natin yan o next item na. Session 3 and 4 naman is more about yung product sourcing techniques. So paano kayo maghahanap ng products na mas mabilis? Ano yung mga pwede nyong gawin na strategy? So dyan po namin i-discuss. Session 5 and 6, di-discuss naman namin paano magbenta or mag-open ng shop sa Amazon. So nandun yung general workflow, yung fees ng Amazon. So syempre po, business din si Amazon. So may mga fees kayo na babayaran per item na mababenta nyo. So meron pong fixed fee. So may mga fixed fee tulad ng mga professional fee na monthly po yon. So ngayon naka-waive yun. Kung nag-register kayo sa Amazon, $1 lang yon for 6 months. But eventually may $39.99 yon after 6 months. Aside po doon, meron din mga Amazon fees na babayaran per item. So madidiscuss po namin yun in detail sa session 5 and 6. Also, madidiscuss ulit namin yung Seller Central setup. So yan po yung shop. Ngayon po, nakita nyo yung video kung paano mag-open sa Amazon. So kung hindi nyo pa napapanood yung paano i-link yung bank account nyo sa Amazon, so madidiscuss po yan sa sessions 5 and 6. And then lastly, sa session 7 and 8, doon namin i-discuss yung mga common red flags sa sourcing. So ito yung mga napansin namin na madalas nagkakamali yung other students. So i-discuss namin yun doon. And then paano mag-ungate ng product. So I'll discuss yung details po noon. Kung anong ibig sabihin ng ungating, ano ba yung, bakit kailangan ng ungating. And then yung prep center po, bakit kailangan ng prep center. Ito po prep center, introduce na rin namin kung paano nyo sila matatap. So lahat po yun nasa session 7 and 8. And then every Monday po, twice or thrice a month, meron tayong Q&A session. So lahat, free po yan sa lahat ng students ng Academy. Kung may question po kayo, pwede nyo itanong doon. So usually po, nagsiset kami ng topics para i-discuss. Pero pwede rin po kayong mag-discuss or mag-request ng gusto nyo i-discuss na topic. Okay. Okay, dito naman tayo sa mindset. So this is something new na dinagdag po namin. We noticed po kasi na a lot of students start, so tatapusin. Pero few students stay para magbenta. Or iba yung konti na lang napabawasan, kumbaga, yung nagbebenta. Dahil siguro after ng sessions, after ng live sessions, natatakot or magkaroon ng konting mali, parang ayaw na nila. So dito po sa mindsets na to, tuturo namin sa inyo ano yung mga principles na nakatulong sa amin para tumuloy or maging successful sa Amazon. Okay, so first principle is get comfortable being uncomfortable. So yan po. So tuturo namin sa inyo lahat kung paano po mag-open ng shop. So I mean niulit-ulit ko po yan. No? So tuturo namin lahat to start. But at the end of the day po, kayo pa rin po yung mag-execute. Kayo pa rin po yung gagawa ng mga pagbili ng items. Kayo po yung magsasabi sa prep center na papadala nyo sa Amazon yan. Kayo po yung mag-a-analyze ng products. So kung hindi nyo po yan mamamaster, kung hindi nyo po susubukan. So nandito naman po kami para tulungan kayo
pero kumbaga kayo pa rin yung gagawa ng action. So kung may question po kayo, you can always ask po. Meron tayong GC para itanong niyo yung gusto niyo para makatulong din sa other students. Puwede niyo ring, tanungin kami, as coaches, ano ba yung mga tingin namin, ano ba yung, ano yung experience namin about sa products na yan or sa particular question. So example po, eto, bibili kayo ng product. So, yung mga previous students po namin, yun yung parang usual kinahabahan sila. Okey, may nahanap na akong product, pasok naman sa checklist, puwede ko ng bilhin. Pero parang natatakot sila, "Teka, baka may na-miss ako, baka mali yung nabili ko. Iche-check out ko ba 'to or next item na muna?" So, yung kaba nila grabe. And ako rin po na-experience ko yun. Yung first item ko binili ko sa ano yun, sa Target, vinyl record. So, dami ko pa check yun. Parang siguro mga 1 hour paikot-ikot ako sa kwarto. Iniisip ko, bibilhin ko ba 'to? Kasi parang pera niyo 'to, pinaghirapan niyo 'to, Ta's ngayon parang ita-try niyo na. Ang, ang suggestion ko po sa inyo, kung wala na kayong magagawa or wala na kayong parang madadagdag na information, i-try niyo na po. And you'll only learn po kapag, sinubukan niyo. So, yan po yung pagiging ano, yung being comfortable, being uncomfortable. Nandito po kami para i-guide kayo. So, kung may question kayo, may gusto kayong clarification, puwede niyo pong itanong sa'min. Pero kayo pa rin po yung pipindot nung checkout. So, gano'n po ang ano, ang kailangan niyong gawin. Kailangan niyong subukan para malaman niyo kung effective po. And up to now po, ginagawa ko rin 'yan. Kumbaga may mga items ako, products, brands na hindi ko sure kung bibilhin ko, mag-spend ako siguro mga 30 minutes, pag-iisipan ko. Sabi ko, "Sige, at, ta-try ko na." So, bibilhin ko, babawasan ko lang yung items na o-orderin ko, 3 lang kasi hindi ako sigurado, So, at least na-try ko. So, ngayon kung hindi mabenta, okey lang, 3 items lang yung at risk ko. Pero kung mabenta yun, ta's malaki pala yung kita, ay di alam ko na. So, next time 'pag naubos yung items, bibili ulit ako. Dadagdagan ko na, hindi lang 3, puwedeng 10 na, kasi na-try ko na. So, gano'n po ang magandang mindset sa pagbebenta dito. So, i-try po natin. Kailangan natin malaman, kailangan natin mag-take ng risk. Yun po. Okay, so next naman po is mistakes are not fatal, treat them as stepping stones. Yan po. So, there will be times na magkakamali kayo or something will go wrong. Kahit anong ingat niyo po, something will go wrong. Puwedeng may item na nabili kayo, tapos bumagsak yung presyo or meron kayong makuha na IP complaint kahit sobrang ingat niyo. Yung IP complaint po may magko-complain na brand na sabihin na peke yung binebenta niyo. So, it happens po, nangyari na sa akin ilang beses and, fortunately, na-resolve ko po yun. Kumbaga yung mga complaint sa'kin napatunayan ko na na hindi peke yung binebenta ko. Yun po. Isang example po nung pinaka-memorable ko na mistake or siguro, nangyaring masama na hindi naman siguro mistake, ito yung Section 3. So, yung Section 3 po, so nagkaroon ng mass audit si Amazon. So, maraming sellers po nakatanggap ng Section 3, complaint galing sa Amazon. Sinasabi po na parang may certain product po kami na binebentang peke. So, maraming sellers nakatanggap nun. So, tinatawag yun na Section 3 wave. So, nangyari po yun last, October. Saktong-sakto bago magpasko, 'di ba? So, sayang yung sale nung Pasko. Nakatanggap po ako nung ano, Section 3 na complaint and ang nangyari is hindi ako puwedeng mag-withdraw ng funds ko and then hindi ako puwedeng magpadala ng shipment. So, unang basa ko siyempre nanlamig ako, yung pawis ko, ang dami pero lalamig ako. Kasi sabi ko, "Shit, baka ito na yun, baka hindi na ako tumuloy sa pagbebenta sa Amazon." So, may mga products na kailangan i-prove na dapat na authentic yon. So, ibig sabihin kailangan kong pakita yung kung saan ako bumili, kung na-deliver sa akin, ano yung ginamit kong bank account. So, lahat po yun pinapa-submit sa akin. So, nung una kinabahan ako, hindi ko na alam gagawin. Tapos napagtingin ko dun sa academy na chat group, ang dami rin palang students na gano'n yung natanggap. So, buti na lang may coach po na natutulong. So, si Coach Rai po sinabi niya, "Okay, ito yung gawin niyo. Ito yung sabi ng account manager ko, ito yung mga steps na gawin niyo. So, follow niyo yung instructions and then submit kayo ng mga documentation."
So, kinompleto ko naman po, nasabit ko yung mga requirements, pero syempre kabado pa rin ako. Yung first try ko, kulang daw yung data. Kulang daw yung submission ko. So, oh no. So, okay. So, mas delikado daw yung second attempt eh. Pero sabi ko, sige, hindi tayo susuko. So, ang ginawa ko, dinagdag ko yung mga kulang na requirements. And eventually, ah, na grant naman yung reinstatement ng account ko, so hindi na siya suspended, nakapag-withdraw ako nung pera ko, and then nakapagpadala na ulit ako sa Amazon. Syempre naka-affect yun sa pagbebenta ko kasi hindi ako nakapagpadala ng items. So naubos yung mga items ko kasi Pasko, dami namimili, konti lang yung products ko sa Amazon, so karamihan ng mga stocks ko naubos. So yung learnings ko doon, so yun nga, so may ano yun, mistakes or problems mangyayari talaga sa inyo. Ang learnings ko doon, para next time, if ever mangyari ulit yun sa akin, sana naman hindi, ready na ako. Or maiwasan ko yung chance na mangyari yon. So, nag-improve ako. Inayos ko yung records ko ng purchases ko. So, nung nakatanggap ako ng Section 3, nagpanic ako na i-collate lahat ng documentations ko, ng mga products ko. So this time, kasama na sa process ko ng pagbili is i-record ko yung mga documents na binili ko, and then i-check ko talaga yung supplier. Is it a legitimate supplier? Hindi ako pipili ng mga supplier na sketchy. Hindi ko na-take na risk yun. Sabi ko, mas malaki yung future ko sa pagbebenta sa Amazon. Mag-risk ba ako ng something na for a few dollars nakita? So hindi na. So yun po, mas nag-ingat ako. And then, syempre nagkaroon ng mass audit, 'di ba? So isipin mo, oh no, parang pinapahirapan naman tayo ni Amazon. Actually, kung isipin mo, baka nakatulong pa nga sa atin 'yun eh. Kasi kung nagbebenta ka ng tama, kung yung mga products na binebenta mo is genuine naman, tapos meron kang mga kalaban na nagbebenta ng counterfeit. Yung counterfeit po na products na 'yon, malamang nakita ni Amazon. And yung mga sellers na 'yon, nagbebenta ng counterfeit na sobrang baba yung presyo, hindi na sila makapagbenta ulit. So ngayon, ano mangyayari? So yung price ng items na binebenta nyo, tataas. Kasi yung competition nyo na nagbebenta ng peke, mawawala. So in a way, parang okay, nag-level yung playing field. So ikaw as a honest seller, mas makabenta ka na ngayon. Kasi yung mga kalaban mo na nagbebenta ng peke is wala. So yun po. So, mistakes are not fatal. So, treat them as stepping stones. Kasi eventually po, pag na-build nyo na yan, yung failures na yan, na-build na yan, kumbaga mas matibay na yung business nyo. So, may saying po na skilled sailors are born in strong seas. Sorry, non-verbatim yun. Basically, kung hindi kayo nahirapan, hindi kayo gagaling. So, treat nyo po yung failure na yan or yung hirap na yan as something na para improve kayo as a seller and as a business din po. Okay, so next principle po is keep going. Ayan. So, mahilig po ako sa graph eh. So, pasensya na po. So, don't worry, ano po to, I'll make it simple lang po. So, sa left po, yung pagpataas, yun yung emotional stage, yun yung confidence nyo po. So, optimism is positive po yung thinking nyo. Pessimism is yung negative na. So, kumbaga parang, anxious ka or kinakabahan ka. And then, dito po sa baba, so from left to right, so habang pupunta kayo sa right, mas tumatagal. So, ito po, tatawag na emotional cycle of change. Ito po, na-experience ko po dati ng mas mabigat. And then, eventually, and na-experience ko rin po yan hanggang ngayon. And I'll tell you why. So, I assume parang lahat po tayo as sellers matadaanan din. So, the first stage po is uninformed optimism. So, ito po yung feeling nyo parang kayang-kaya nyo lahat. Kumbaga, dahil may ignorance po kayo, feeling nyo lahat madali. Dahil hindi nyo po, konti pa lang alam yung information, so feeling nyo lahat madali. And that's good po. Kasi parang yan yung kailangan nyo para magsimula kayo eh. Yung confidence po. So nung natapos po yung live sessions po namin, so mabilis ko po na-pick up yung mga acronyms, yung terminologies, yung process po na tinuro sa amin, mabilis ko po na-pick up yun. So medyo techie po ako in a way. So medyo confident ako na okay, kayang-kaya ko to. So nandun po ako sa stage 1 nun, after ko matapos yung academy na live sessions. Okay, sige. Okay, magbebenta na ako. Tapos, tinry ko maghanap ng items na bibilin. Tapos, oh shucks, hindi pala ganun kadali yun. Apparently,
hindi lahat ng items na makikita ko, puwede kong mabenta, restricted pa ako. So, si Amazon meron silang system na kapag bago kang sellers, mas mahirap magbenta ng items. Maraming items na hindi pa puwede sa'yo na maraming items ka na hindi pa puwedeng ibenta. So, it's a security po para maiwasan yung mga scammers. So, hindi lahat ng products puwede kong mabenta. So, nahirapan po ako dun na maghanap ng items na kikita ko and then puwede ko rin mabenta. So, dun na pumapasok yung ano, yung informed pessimism. So, nakita ko na yung realidad na, okey, hindi pala ganun kadaling maghanap ng products. So, inisip ko, ba't yung batchmates ko, mabilis na nakakahanap. So, apparently ano sila, baka siguro VA sila, virtual assistant sila for US or UK company na ginagawa na nila yung pagso-source ng product. So, ang bilis nila nakahanap for their own. Ako naman, bago ako sa Amazon, iba yung background ko, wala akong alam sa e-commerce. So, hirap na hirap ako maghanap ng products. So, may times na maghahanap ako, let's say nag-allot ako ng 3 days, 3 hours per day, wala akong mahanap. May time nga na umabot pa ako sa isang 8 hours, dire-diretso na. So, pagod na pagod ako, tapos wala pa rin akong nahahanap na items na ibebenta. Or may nahanap na ako, pero kumbaga, parang hindi ko madagdagan. So, ito na yun. Pupunta na tayo sa Valley of Despair. So, yung Valley of Despair, yan po yung phase or stage na usually tumitigil yung mga sellers. So, umabot po ako dyan. Nandun ako sa point na nag-doubt na ako na, kaya ko ba, para sa akin ba itong pagbebenta ng Amazon? Wala akong mahanap na products. Sinasayang ko lang ba yung oras ko? Sayang, parang baka may iba akong pwedeng pagkakitaan. Tinry ko naman yung tinuro sa akin sa classes. Nagtanong po ako kay Coach Rai, ta's parang walang nagwo-work. Yun yung feeling ko, parang kahit anong i-try ko, walang nangyayari. And actually, yan yung best time to keep going. Kasi ito po yung make or break nyo eh. Kapag po sumuko kayo dito sa stage 3, ang mangyayari diyan, maghahanap na naman kayo ng ibang business or project, tapos mangyayari ulit yung stage 1, 2, and 3. So, nagiging vicious cycle siya. And yan din yung nangyari sa akin nung nagbenta ako ng TikTok or nagbenta ako sa Shopee, para try ako TikTok. Okay, mukhang okay lahat, nagbebenta ng ano, ng live selling. Okay, para kaya ko naman yan. Binasa ko, research ako, ganyan ganyan. Tapos hirap pala, walang nag-a-attend. Okay, fail, lipat ako. Shopee naman. Shopee, tigil na naman ako. So this time sabi ko, okay, so I'll try something different. So I'll keep going. Sabi ko, mag-aalat ako ng 1 month. Tapos gagawin ko yung maghahanap ako 4 hours or 8 hours a day. Tingnan natin kung may mangyari. If ever na wala pa rin, walang progress, titigil na ako. Pero at least alam ko na I did my best, na try ko lahat. So mangyari po doon, so tinry ko for 8 hours for 1 month, 8 hours per day, 1 month. Tapos eventually nakachamba ako ng isang product. And then yung isang chamba na yun, okay, nakita ko na ito yung ginawa kong process, so nag-reflect po ako. Tapos in-apply ko yun, tapos nakahanap naman ako ng 2. And then yung 2 naging 3, 4, and soon yung time po na 8 hours per day, minsan naging 4 hours na lang, minsan 3 hours na lang, minsan nga parang in 3 hours nakahanap ako 3 items. So nag-i-improve po. So dito po yun yung point na informed optimism. So may experience na kayo, alam niyo na yung realidad, and then nakahanap kayo ng items po or ng strategies that will work for you. So yun po yung maganda diyan, na once na nahanap niyo yung mga bright spots or yung working sa inyo, mag-focus po kayo doon. And eventually po, aabot kayo doon sa gusto niyo, doon sa ideal scenario niyo. Ngayon, once dumating kayo doon, tapos na ba? Actually po, hindi pa. After niyong padaanin yung Valley of Despair, may susunod na naman yan. So, angat kayo, tapos bababa, tapos tataas, tapos bababa, tapos tataas, tapos bababa. So, ganyan po yung nangyayari sa akin. So, kaya ko po sinasabi na until now, na-experience ko pa rin yung itong graph na to, emotional cycle of change. But, ang difference po ngayon, yung mga Valley of Despair ko, yung mga dips, yung pababa po, mas shallower na po, mas mababaw na. So yung lungkot ko, yung doubts ko po less na. Kasi nag-build na po kayo ng foundation.
na-build nyo na yung skills or nagbi-build na yung skills ko. So, mas confident na ako, mas willing ako to take more risk kasi nabibuild ko na yung confidence. So, yung journey ko po, hindi pa tapos. But nakikita ko po, if I look back, meron naman pong progress. And yun din po sana yung gusto ko or sana mangyari sa inyo na shallower yung mga valley of despair nyo. And if ever na stuck po kayo, walang nangyayari, keep going lang. Kasi eventually po, makakarating din kayo doon sa point na abot kayo sa success. So yun po. So I hope naging useful, I hope po na magamit niyo po itong mindset na to. So yan pong tatlo na yan is yung ilan doon sa mga nagagamit kong mindsets na nakatulong sa akin sa pagbebenta. So sana po may magamit po kayo dyan. Ngayon po, proceed na tayo sa doon sa terminologies. Okay. Gising pa po ba kayo? Sige nga po. Pakitype ready. Kung gising pa kayo. Ayan. Ayan. Okay. Sige. So next naman. Ayan. So si Amazon po. So dyan po tayo magbebenta, no? Si Amazon po, it's an internet-based enterprise na nagbebenta sila ng music, ng books, movies, electronics, and toys. Halos lahat po. May kotse na ata ngayon eh. Either directly or as the middleman. So ibig sabihin po, si Amazon, it's a big store, pero hindi lang siya nagbebenta as a store po. Pwede rin tayong mga third-party sellers. Kaya siya middleman. So, ibig sabihin po, pag nagbenta po tayo sa Amazon, may times na makakalaban natin si Amazon. And ang gagawin lang po natin is kapag kalaban natin sa isang ISIN or isang product, si Amazon, iwasan lang natin. Kasi hindi tayo mananalo kay Amazon. Store niya to eh. Si Amazon para siyang Shopee or Lazada. So, online store siya. But ang key difference is meron silang Amazon Prime. So, ito yung paid subscription po na pwede silang mag-deliver sa customers ng same day, pwedeng mga 2 hours or 1 day or 2 days. So si Amazon po, ang dami niyang warehouses sa buong sa US or sa ibang regions niya. So this po, for this discussions po, this live sessions, magfo-focus na po ako sa Amazon US. But yung lessons po na ituturo namin, pwede nyo i-apply sa other regions. So kung halimbawa na gusto nyo magbenta sa Canada, pwede naman po. Sa US lang po namin ifo-focus kasi nandun yung prep center na partner namin. Kapag nahanap na kami prep center sa Canada, then siguro pwede namin i-recommend na sa inyo yun. So yun po. Kaya sa US tayo focus sa mga discussions. Okay. So yung Amazon, dahil po dito same day deliveries, ang nangyari po, yung Amazon para siyang online na sari-sari store. So yung mga tao po sa US, willing sila magbayad ng premium or additional dollars para dumating sa kanila yung products. For example, may anak kayo, tapos birthday niya today. Tapos busy-busy ka sa work, kakauwi mo lang, tapos naisip mo, oh no, nakalimutan ko bumili ng regalo. So instead na pumunta ka pa sa mall, isipin mo, okay, si Amazon, may delivery sila in 2 hours. Pwedeng hindi yung lowest priced item, pwedeng yung normal price ng item is $10 lang. May isang item na $20 yung price, pero katabi mo lang, as in may warehouse na malapit sa inyo. So in 2 hours, babayad ka ng additional $10 para dumating in 2 hours yung items. Papatusin mo ba? Siyempre. Kasi yung anak mo, birthday niya eh. So instead of sumama yung loob mo, di ba, magpagbayad ka na ng additional $10. Kaysa magka-problema ka pa. So ganun po yung business model ng Amazon. So meron silang parang online sari-sari store. Unlike Shopee or Lazada na maghihintay ka ng matagal. And yun po yung magagamit natin sa pagbebenta. Yung gagamit natin to our advantage. Kasi yung mga tao willing magbayad for convenience. So kahit merong mas mura sa ibang retail stores, so yun po yung concept ng online arbitrage. Maghanap ka ng sales sa online stores and then bebenta mo sa Amazon. So kahit naka-sale yung item sa online store pero 1 week dumating, bibili yung mga customers sa Amazon kasi si Amazon kaya lang i-deliver in 2 hours or within 1 day.
So doon po tayo kikita. Yun po gumagana yung online arbitrage na model. Isang feature din ng Amazon is yung Amazon FBA or Amazon Fulfilled by Amazon. So yan po yung nag-a-allow sa kanila para makapag-deliver ng mas mabilis. So pag may Amazon FBA po, so pag nagbebenta tayo, ito yung gagamitin natin, Amazon FBA, papadala lang natin yung gamit natin sa warehouse ni Amazon. Kasi Amazon na yung mag-handle ng delivery and logistics papunta sa customers. And then sila na rin yung mag-handle ng customer service kung may mga concern si customer, kung may tanong sila sa product, kung may refund sila, si Amazon na rin. So refunds and returns, si Amazon na rin mag-handle. So basically, once na padala natin yung products natin sa Amazon, si Amazon na yung magkatrabaho para sa atin. Pero syempre, dahil gagawin niya yung deliveries, yung pagsagot sa customer service, maniningil sila ng fees. So every time nakakabenta tayo, may fees na sila nasisingilin. So yun po yung consequence ng Amazon FBA. Pero tayo po yung kumbaga mas makapag-deliver agad sa customers. So meron naman po yung Amazon FBM fulfilled by merchant. Ibig sabihin lang po nun, si merchant or tayo as seller ang magpapadala sa Amazon ay sa customers. So ganyan po yung Shopee or Lazada na model. So pag may nag-order, tayo as sellers, tayo mag-reply sa customers. Tayo rin magpapadala. So ngayon po, ang gagawin natin is Amazon FBA para hindi na natin problemahin kung paano papadala sa customers. Also, kung taga Pilipinas po kayo, like me, hindi natin magagawa yung FBM kasi hindi naman tayo nasa US. Mas mahal, papadala pa ng aeroplano, di ba? So dito tayo sa Amazon FBA. So ito po, dito tayo magko-focus. So halos sa lahat ng discussions natin, Amazon FBA po yung babanggitin ko, kaya ina-emphasize ko po ito. Okay. Ayan, so yan po yung mga features niya, logistics, customer service, refunds, and returns. Okay, so ngayon, start naman tayo sa Amazon na website. Okay, so ito yung Amazon na website, amazon.com, ayan. So as a seller po, so it's important po na chine-check natin yung mga items na ibebenta. Dahil online arbitrage po tayo, yung mga ibebenta nating items existing na sa Amazon. So maghanap tayo ng items sa isang online retailer like Walmart or Target, tapos i-compare natin sa Amazon price. So ibig sabihin po, yun yung key na, yun po yung important dito is kailangan existing na yung item sa Amazon. So, ibig sabihin, hindi natin kailangan mag-list ng item. And ibig sabihin po nun, hindi na natin, hahanapin na lang natin yung items na mabilis mabenta at saka kikita tayo. So, first things first, kapag mag-search po kayo, kailangan yung ilagay yung delivery location to US. So, yung isang prep center natin is 59301 yung zip code niya. So, ilagay nyo lang po yung zip code na yan. Ang lalabas po is sa US na. Ayan. So, it's important po na kapag nag-check kayo sa Amazon ng products, kailangan yung delivery location is sa US. Kasi ang ipapakita sa inyo ng Amazon sa searches nyo is sa location po na nilagay nyo. Kung Pilipinas po to, papakita niya yung available for delivery sa Philippines. Ngayon po, dahil sa US to at sa US tayo magbebenta, mas kailangan ilagay natin sa US. Yan po. So, important po yan. Kaya inulit-ulit ko. Now, next, ito yung search bar. Hanapin mo lang yung product. Okay, so, gamitin yung paborito kong example. Yan. Okay, ito. So, ito yung example. Okay. Ito yung product. Okay, hold on. Sorry. Okay. So, sa product po, oops, close ko muna to. Isang tool to eh. Okay. Okay, sa product po, so sa left is yung image. So sa paghahanap po ng products sa Amazon, make sure na maganda yung quality ng image. So high quality meaning pag nag-zoom kayo, so pag nilagay niyo yung mouse niyo ng ganyan, hindi nagpe-pixelate. So kita niyo ayan crisp yung mga corners. So ibig sabihin po yan high quality image. So isang sign po yan na maganda yung isang product na nasa Amazon. And then the next po is yung title. Ayan. Ito yung title yung naka-black.
So usually po, ang brand name is nandun sa first sa first word na lalabas sa title. So in this case po, yung brand is Kong. Yan. It's a sign po na maganda yung brand or maganda yung listing, yung product listing, kapag una yung brand. So yun po yung kailangan yung check. Kailangan yung brand nakasulat. So pag chinek nyo yung picture, Kong, Zoom Groom. Zoom Groom is yung parang ano niya, sub brand. Pero yung main brand is yung Kong. So yan. And then the next is yung title. Yan. So yung title po is Zoom Groom Dog Brush. So ito yung product mismo. Ayan, Zoom Groom, the dog brush. And then a little bit of description or identifier. So ganyan po yung title. Yung po usually title na makikita nyo. And then sa baba niya is yung store. Ay, yung brand store or brand storefront. Makita nyo, nakalagay yung brand niya, Visit Kong Store. So ito po, yun yung brand na nitong product na to. So it's important po na tama yung brand na naka-link dun sa product. Kasi isang source po to ng IP complaint or intellectual property complaint kapag magkaiba. And then to check po kung yung store is may storefront. So ito example ng storefront. So click ko lang yan, makikita nyo. Ayan. So meron siya mga pictures and menu. So usually po, mas safe yung mga listing kapag meron silang mga storefront. So example po na may storefront pa is Adidas. Ayan. Pagpunta ka sa Adidas, ayan, click ko lang. Ayan, so meron siya mga ads or mga pictures and then nandito yung mga products niya nakalist. Ayan, di ba? So yan po yung storefront. Example na walang storefront is, let's say, Pampered Chef. Ayan. Ayan. So pag may hanap ka isang product like this, Pampered Chef, pag kinlik mo yan, so walang lumalabas na brand store or storefront. Parang wala siyang design. Parang walang website within Amazon, di ba? Ayan, makikita mo lang yung list ng items. So ibig sabihin po yan, walang storefront. And may chance na yung nag-list nitong item is hindi allowed ng brand magbenta. So kung hindi po allowed sila magbenta, possible makatanggap kayo ng IP complaint. Ito, Pampered Chef po, ayan. So known sila na hindi sila tumatanggap ng resellers. So kapag nagbenta po kayo ng brand na yan, na Pampered Chef sa Amazon, most likely makatanggap kayo ng IP complaints. Ako po, kulit ko, tinry ko, mga tatlong items, nakatanggap ako ng IP complaint kasi pinipilit ko na magbenta nitong Pampered Chef kahit sinabi na ayaw nila. So yun po. Isang sign po na pwedeng mag-IP complaint or hindi maganda yung listing is kapag wala silang storefront. So as starting sellers po, ang suggestion namin is always look for brands na may storefront na pag magbebenta. Pag kinlik nyo po, ayan, dapat may ganyan. May para store siya. Nakasulat dito yung brand name. Ganyan po ang storefront or brand store. Okay. So additional possible error po is minsan may mga sellers po kasi na tinatry nilang iwasan yung brand. So, halimbawa, yung Mac. So, si Mac kasi wala siyang, let's say, example na lang, bago. So, may yung Mac na makeup. So, yan. Oops. So, may iba na sellers na or may ibang nag-create ng listing na kamuka ng brand. So, you have to make sure po kung tama yung brand. So, in this case yan, for example, wala siya nasa search, diba? May iba na ginagawa, instead na Mac makeup na MAC makeup lang, talagay nila may dot. And then, may lalabas din po. Ayan, no? So, M.A.C. Oh, ayan, no? Mac auto parts na may lumalabas. So, mali-mali, makeup, pero auto parts yung link. Pag chinek mo, auto parts pa yung lumalabas. So, yan po yung mga types of listing na risky
na pwedeng magkaroon ng problems. Pwedeng may complaints ka, pwedeng hindi lang ina-enforce ni Amazon. So it's up to you po kung gusto nyong i-try yan, i-risk yan. Sa amin po, ang suggestion namin is as new sellers po, iwasan muna natin yan. Kasi risky po. So you have to really check po yung mismong brand. The next po is yung ratings. Ayan. So 1 star yung pinakamababa, 5 stars yung pinakamataas. So gusto natin, or preferably, gusto natin yung stars is mataas. Around at least 4 stars. Para ang ibig sabihin po nun, yung buyers ng product na to is gusto yung item. So, less likely na i-return nila yung product. So, sa US po, meron silang policy na mas lenient sila sa pagre-returns ng items. So, kapag si customer magsabi siya na gusto ko i-return yung item, hayaan ni Amazon yon. So kung yung mga buyers hindi nila gusto yung items na binibili nila, babalik lang nila. So may ganun po ang chance. And it's part of doing business. So iba po, pinapasok nila sa costing na yon. Kumbaga, kung halimbawa normally ang kita na ina-assume mo is $5 lang, pero dahil nagre-return ng item, gagawin ko yung gusto kong kita is $10 para ma-account yon. So ganun po, it's part of doing business. I-assume nyo po na may returns. Hindi naman lagi, pero meron. Usually return is 5 to 10%. Ganun po yung nangyayari. But it happens po. And then yung ratings is kung ilan yung nag-rate na. So higher ratings is means na mas marami nang bumibili. So ang estimate po ng iba usually around 200 plus. 200 pieces bought per rating. Ganun po yung parang statistic na nabasa namin. So kung ganun, so around 200 times 3,875, yun yung number of yun yung number of times na nabili na tong item na to. So yun po ang ratings. Next is the price. Ayan. So price siya is 11.99. And then dito sa right part na to, ang tinatawag po dito is buy box. So ang buy box po, so very important to, itong term na to, yung buy box. Ito po yung price na pinupush ng Amazon. Ito po yung para sa product na to. So if you can see po, magpindutin kayo back. Kapag nag-search kayo ng isang product, si Amazon, pinagsasama-sama na nila yung product na yon. Unlike sa Shopee na pag tinype ko tong Kong Zoom Groom na to, may 10 lalabas na ganito sa search page nyo. Sa Amazon po, hindi. Pinagsasama-sama nila per product listing. So kahit gaano karami sellers. So pag kinlik mo yan, yung mga sellers po, magkakaiba na. So kung, sorry, bang ano pala to, product. Tayo. Yan, para simple. Yan. So si Amazon po, iba't ibang sellers po yung inilalagay nila dito sa buy box. So it's yung algorithm po niyan is depende po sa price, sa type of fulfillment, kung FBA or FBM, sa records ng seller. So may mga ganong factors po. So actually ito, send ko sa inyo. Ipakita ko sa inyo. Yan. So ito yung parang ito yung mga factors na nakaka-affect sa paglalagay ng seller sa buy box. So depende. So pinakamalaki po syempre selling price. So kung ikaw pinakamura, mas malaki chance na makuha mo yung buy box. And then yung fulfillment method, so it's either FBA or FBM. Yun yung nalalagay sa buy box. So ito pong dalawa na yan, yun yung pinakamalaki yung effect. Shipping time po and seller rating. Medyo pag FBA ka naman, it doesn't matter kasi hindi naman ikaw magpapadala nung item. Then ito po is yung mga seller score nyo na or yung reputation nyo na, yung performance nyo na. So yung defects nyo, kung ano yung rating sa inyo, kung may refunds po sa inyo, yung sales volume nyo, yan po. Yan yung mga may effect sa buyback. But important po dito is yung selling price and yung fulfillment method. So that's why po we're pushing for FBA para dito pa lang mataas na agad yung impact natin sa buyback. So mas malaking chance na lagi tayong malalagay sa buybacks. Okay. So going back. Yan. So para po malaman kung sino yung nakalagay sa buy box, nandito sa baba. Ships from and sold by. Yung sold by, yun yung seller. So kapag yung store nyo po is nakalagay sa sold by, kayo po yung nasa buy box. And then ships from, kapag nakalagay is yung store name, ibig sabihin FBM. Kapag naman nakalagay is
ships from Amazon, ibig sabihin FBA. So in this case po, ayan, so kahit sabihin natin na malaki yung chance na ang makakuha ng buy box is si FBA, may times na nanalo pa rin yung FBM sellers. Yan po. And as if you look at dito sa baba, yan yung new. Yan, makita mo yung mga sellers. So in this case po, lumalabas, may 10, di ba? Ayan. And then may isang buyback. So total of 11 sellers yan. So yan po yung mga kakumpetensya nyo pag magbebenta kayo. And then, pwede nyong i-price yung sarili nyo na relatively close dun sa buyback. So, halimbawa, ang price is 11.99, di ba? FBM po ito. Hindi pa consider dito yung shipping cost. So baka mas pataas pa to. Pero siguro dahil sa number of sales niya, ang taas ng rating niya as a seller, ayan, ito pala sa baba, ayan. Ayan, si Country Max Store, yung ratings niya, 13,725. So sobrang tagal niya na nagbebenta. So most likely talaga, siya yung mananalo nitong buy box. Now, if you compare to other sellers, ayan po, so yung mga prices nila nasa 12.76. And ships from Amazon. So, ibig sabihin FBA. So, yung mga FBA po magkakalapit. So, pwede nyo pong i-filter yan para malaman sino yung mga FBA. So, halimbawa, ayan. So, pag pindutin nyo yung new para brand new po yung item. So, tayo po as sellers, brand new ibebenta natin. And then, yung delivery method is Prime. Yan po. So, ibig sabihin, yung mas pina-prioritize yung yung FBA sellers. Okay. So, dito lumalabas, pag nag-filter ka, 9 options. So, ibig sabihin, 9 yung FBA sellers, 2 yung FBM sellers. So, yun yung isang way para malaman nyo kung ilan yung kakumpetensya nyo. So, yan po. So, si kalaban nyo is Giant Tiger, si In Your Area, ayan, diba? So, makikita nyo dito lahat ng mga kalaban nyo. So, yan po yung way para malaman yung competitors. Ngayon, paano yun? Kumbaga, paano kami lalaban sa prices? So, yung buy box po, baka kasi may ganun paano yung competition? Paano kami makaka-compete sa ibang sellers? So, sabi ko po na kanina na yung buy box is pina-prioritize niya or mabigat yung impact ng selling price. Pero there are instances po na si Amazon or si customer bibili kay Amazon kahit wala ka sa buy box. So, yung 80% po ng sales usually galing sa buy box and then there's a 20% number of sales na hindi galing sa buy box. Ano ba yung 20% na yon? Yung 20% na yon, yan po yung mga buyers na bumibili kahit mahal pero malapit sa kanila. Yan po yung mga nangangailangan. So, yung kinuwento ko kanina, yung kung may anak kayo tapos birthday niya, kailangan mo na yung item, willing ka magbayad ng mas mahal para makuha agad. So may mga ganun seller spots, that's around 20% po. So pwede pa rin kayo makabenta kahit hindi kayo yung pinakamura. May ganito experience. So share ko lang last week ko nagawa yan. Yung selling price po ng item is around, yung nasa buy box nasa $85. Yung selling price ko is nasa 114. And then, naisip ko, okay, last stock ko na kasi to, tapos mag-order pa ako. So, naisip ko, sige, taas ko lang yung price. Like 114. Yung tipong parang ayaw ko mabenta, pero okay lang magstay doon kasi nag-order pa naman ako. Tapos nagulat ako, bigla na lang yung $114 na bili. Pero yung buy box po, it's nasa around $85 lang. So, nakita nyo, kumita ako ng additional $19. So, isang beses na nangyari yun. Parang, hindi ko alam kung mauulit. Pero it happens po. So, yung sabi ko na kahit mas mahal po yung product nyo, possible na makabenta kayo. But it doesn't mean na parang laging mangyayari yun. It just happens po. May chance na 20% chance na pwede mabili pa rin. And some sellers po sa Amazon, ganun po yung technique nila na naghahanap sila ng mga products na ganun. Hindi lahat ng products na binibenta nila is above buy box or mahal na nawala sa buy box. Pero kumbaga, meron silang mga items na okay na pag tinest nila, tinry nila, pwede pala na mas mahal mabili yung item. So may mga ganun po. Hindi 100% ng stocks nyo bebenta nyo sa, halimbawa ito, 12.76, diba? Hindi lahat ng stocks mo ibebenta mo at $15. Hindi lahat ng products ibebenta mo at $15. Pwedeng 80% ng mga products mo nasa 12.76, tapos ibang
item na naman, tatry mo na mas mataas. If ever hindi man mabenta siya, edi balik mo lang ulit sa buy box, di ba? So it's more of a trial and error. So malalaman niyo po yan once na nag-build na po kayo ng business niyo, once nagbebenta kayo. So yan po yung sinasabi ko, get comfortable being uncomfortable. So may times po talaga na kailangan mag-try, kailangan mag-risk, pero you have to be aware kung paano mo i-manage yung risk or i-limit yung risk para yung gains mo or yung wins mo is mas malaki. So, wag po kayo maya mag-try. Well, syempre, siguraduhin nyo muna kung ano ba yung i-risk nyo. Yun lang po. So, start po, be safe muna, be conservative sa approaches sa pagbebenta. But eventually, as nabibuild yung confidence nyo, yung sales nyo, yung experience nyo, pwede na kayo pwede kayo kumuha ng mas malaking risk kasi mas protected na yung account nyo, na-build nyo na yung foundation. Okay, so next po dyan sa buy box is dito sa baba, yun yung, ito, sa baba, yun yung description. So yan, yung brand, yung color, yung shape, makikita niyo po dito. And then, short description nitong items dito sa baba. Important po itong description na to para sa paghahanap nyo ng product sa ibang stores. So halimbawa, hinahanap ko to sa Google, syempre, para i-confirm ko na tama yung items na i-source ko, i-counter check ko dito sa details ng product. So, kailangan 3/4 inch rubber finger yon. Kailangan oblong shape, kailangan color blue. Yan. So, yan po yung way ko to check. Hindi po automatically pag sinearch mo to, yung Kong Zoom Room sa Google, lalabas. Ayan, yung mismong title na yan. Ito exactly lalabas. Siyempre si Google, hahanap siya ng closest. So, for example, yan, no? Pag check mo sa Walmart, out of stock pala siya. Iba yung description niya. Zoom, groom, brush, groom, and massage while removing loose hair. Dito, nakalagay, removing loose hair lang. Ay, tama rin pala. And then skin blue. O, ayan. So, ito, sakto-sakto. Pero may chances na hindi. Hanap tayo pa. Ayan, so ito, Good Dog Pro. So, pag check mo, iba yung description niya. Yan lang. Kong, zoom, groom, brush. So, magkamukha naman sila. Pero, para magkaiba yung color nung mismong board or yung casing. So, yan. Kailangan i-check yung details niya. So, important po na ma-check yung details. Okay. Next is, dito tayo sa baba. Ayan. So, ignore nyo muna natin to. Sa product details, so meron sa baba nito. So, andyan yung description. Nandito yung ASIN. Ayan. So, kanina ko pa po binabanggit yung ASIN. Yung ASIN po is term or identification ng Amazon para sa listing na to. So, para po madali mag-identify ng product, so hindi mo na sasabihin kung anong color niya, hindi mo na sasabihin yung description niya, or yung title niya. Ang ginawa ni Amazon, nag-set sila ng ID. Ito yung nagsisimula sa B. Yan. Sabihin yan po, yan yung identifier niya. So, B01ARX4LRC. Yan. So, kapag sinearch nyo yan copy ko lang sa Amazon, pag sinearch nyo yung easy na yan, laging yung product po na ito ang lalabas. Ayan, lalabas at lalabas to. Dahil yan yung unique identifier niya. Ito pong ASIN is hindi na search outside Amazon. So, para lang sa loob siya ng Amazon. Ibang sellers po kasi tinry nila i-search online. So, hindi siya lumalabas automatically. Probably, baka lumabas sa search siya sa Amazon. Yan. Pero for other suppliers or other retail stores, hindi lalabas tong ASIN na to. Iba po ang ASIN compared sa UPC. Ang UPC po is, yun yung barcode sa likod ng product. So, gamit na ako ng ng tool. Wala to. Hanap tayo ba? Dali. Tingnan natin kung may UPC to. Yan, to may UPC. Yan. So, itong tool seller amp, tuturo namin yan next session kung ano siya or paano gamitin. Itong UPC, Universal Product Code, ito po yung galing sa manufacturer. Yan yung pag sinearch mo sa Google, lalabas agad siya. Or lalabas yung product. So, right now, yung mga ibang stores nila nilalagay yung UPC. Ito, eBay nilalagay niya. Pero eBay kasi is a different story. So, UPC po, iba yan sa ASIN.
if ever po, halimbawa, bibili kayo ng item, tapos hindi kayo sure kung parehas yung item na bibili nyo sa online store at sa Amazon, pwede nyo i-compare yung UPC. Kapag parehas yung nasa Amazon at sa online store, and then, malaking chance, or yun na yun na yung item na bibili nyo sa online store, yun din yung binibenta sa Amazon. Sure na kayo kasi yun yung UPC, same sila eh. Okay. Another way to see kung nasan yung eSIM is dito sa taas. Ayan. So, pag nakita nyo to, yung description, di ba? Meron nakalagay B0002 AR1A0. Ayan. Yan yung eSIM. So, makikita nyo sa URL or sa search bar. Makikita nyo rin dito sa baba. Yung eSIM. So, ayan. Itong eSIM. Ayan. Nasa baba. Okay, next is yung bestseller rank or BSR. So ito po, nira-rank lahat ng product sa Amazon per category. So itong item na to, itong brush, nasa pet supply siya na category. So mas mababang ranking, ibig sabihin mas mabenta yung item. So isa pong way natin yan para ma-classify or ma-check kung yung item ba na gusto natin bilhin is mabilis mabenta. So the lower the rank, mas nabebenta yung item. So tayo po, ang suggestion namin is within less than 10% of the whole category yung bestseller rank. So paano natin magagawa yon? Meron pong isang tool na install nyo. So unahan ko na bago next session. Ito po yun. Ayan. Amazon Chrome extension or Amazon Rank Chrome extension. Ayan. So merong category, ayan, per category po sa Amazon, labas nakalagay dito. And then, nandito yung corresponding ranking para dun sa ilang percentage siya. So for example, sa pet supplies, ayan, pet supplies, ayan. So, para umabot ka sa less than 1%, ayan, dapat less than 9,807 yung rank mo. So in this case, nasa 7,321 yung rank ng item na to. So ibig sabihin, less than 1% yung nasa, mabilis siya. Sobrang bilis siya mabenta. Kasi nasa less than 1% siya. So gusto natin between 1% and 5%, yan yung ideal. Yan yung nire-recommend namin. Pero some sellers, kahit ako, try ko na rin, on some items, 5 to 10%. Pero above 10%, medyo babagal na talaga yan. So siguro yung mga 10% nasa mga 20 sales per rank, 30 sales per rank, depende po sa category. So itong tool na to, Seller Amp yan, makita nyo, ang estimated sales na sinasabi niya is 550. So yan po yung ibig sabihin na nasa less than, less than 1% ng bestseller rank. So BSR po ang tawag doon, or sales rank. So yung sales rank po, nagbe-base yan sa sales. Okay, sa pinakababa naman po, so pag nag-scroll down pa kayo, yan, merong customer reviews. Yan. So isang way rin to check if yung listing is something to sell or good to sell. Kasi kung pangit yung reviews, most likely, pangit yung item na ibebenta nyo. And then minsan yung mga products po or listing may pictures na natatanggap nila. Ayan, nagsisend sila. So hindi kayo sigurado sa items na ibebenta nyo, edi ayan, pwede nyo i-check sa pictures. Okay. Next is variation. Ayan. So itong item na to, meron siyang blue and red variant. So ito yung blue, ito yung red. Ayan, makita nyo. So every variation po, iba yung eSIM. So si Amazon po, pinagsasama-sama nila yung same product pero may iba't ibang color or iba't ibang size sa isang parent or isang group lang. That's the only way to identify correctly yung mismong ibebenta nyo is para i-check yung eSIM po nung item na yun. So for example, itong red, ang dulo niya is AR1A0, yun yung eSIM niya. Pag ginawa kong blue, mag-iibaw yan. Tingnan nyo. Yan. So B002AR19Q. So magkaiba na. It's important po na kapag magbebenta kayo at papadala kayo, kailangan i-make sure nyo na tama yung eSIM na pinipili nyo. So every page po, ayan, pagkasama-samahin ng Amazon yung iba't ibang variation.
lalo na po kung clothes. Kasi pag clothes, may size na, may color pa. For example, punta tayo sa ah, Amazon pala, sorry. Ito, Adidas na lang. Ito, Jumra pala, Jumra store. Ayan, makikita nyo, ang daming colors. So, bawat isang color niyan, bawat isang colorway, ibang isin. Tapos, pag nag-click ka pa ng isang colorway, may sizes pa. So, ganun po siya karami. So, yun po yung variation. So, make sure na tama at check nyo po yan. Okay, so I think na-cover ko na yung Amazon page. So, balik tayo. Description, buyer box, ASIN, BSR, title, listing owner, price variation. Okay, so I think na-cover ko na yon. So, next tayo. Okay, so punta tayo sa US online stores. So, sa US po, more than 2 million online stores na available sa US. So, yung mga sikat po na na siguro alam nyo is yung Walmart, Walgreens, Kohl's, Target, Sears. So, yan po yung mga sikat na online stores. So, although ang daming online stores, hindi po lahat is dapat bumili kayo or safe kayo bumili. Kasi si Amazon po, check nila yung authenticity. And some of the websites po is peke or hindi mo sure kung kung original yung binebenta nila. Or baka hindi ka lang mabigyan ng resibo. So for example is, start muna tayo sa websites na dapat iwasan. So una yung fake. Paano mo malalaman kung fake yung isang website? Okay, balik tayo dito. So isang way to do that is punta tayo sa trustpilot.com. Yan. So sa Trustpilot, pag nilagay mo yung URL or yung link, i-check niya kung verified yung company. So, isang example is lego.com. Yan. So, sure ka naman na legitimate yan. Pero ano makikita mo? So, nakalagay dito, verified yung company. Yan. So, isang way to confirm kung legitimate yung company, tama yung binibenta niya, kailangan nakasulat verified. So, yun po. So, hindi lahat ng stores nakalagay yung verified company. So, may times po kasi na yung store is hindi ina-update yung Trustpilot or hindi sila kumokonect. Pero it's a way po yung Trustpilot na i-boost yung confidence nyo or mas kumpiyansa kayo na authentic yung binibenta niya kapag meron siyang verified company. Another way is to check the scam advisor. Ito po, personally, ito yung madalas kong ginagamit. So, pag naglagay ka, lego.com, for example, yan, magbibigay siya ng trust score. Yung trust score po, yun yung sabi na, yun yung binibigay niya kung legitimate or hindi yung company or yung website. So, the higher the rating, the better. Personally, ang check ko is 80 to 100%. So, pag 80, below that, medyo wary na ako or takot na akong bumili doon. So, pag 100%, so mas confident ako na dyan ako bibili. The next thing is to check for reviews. So, pag nag-scroll down kayo sa Scam Advisor, makikita mo yung mga reviews. So, may mga stores kasi na although 100% legit, mababa yung scores nila sa reviews. Pwede kasi na yung store, although legitimate siya, pangit yung customer service, pangit yung deliveries. So, suggestion ko po is just read those reviews. Ano ba yung mga problema na kino-complain nila? Personally, ako, pag bababa yung reviews, tas ano nakasulat is pangit yung customer service. Pero nothing about deliveries. Papatusin ko or magka-try ako sa store na yan. Pero pag ang complaint is mali delivery, nawawala yung item, kahit 100% yung ratings yan, hindi ko papansinin. Next store na agad ako. Kasi baka yung items ko, baka bumili ako, tapos hindi naman pala mapadala sa akin. So, pwede ko namang ma-complain yon. Pwedeng complain sa credit card or sa bank na scam yung website na yan. Pero it takes time for research and arbitration. So, so far, nababalik pa naman yung pera ko pag bumibili ako sa PayPal, mas mabilis sa PayPal. Kaso, naghihintay ako ng mga 30 to 60 days. So, yun po, lalo na kung limited yung budget nyo, so sayang, di ba? So, better of finding website na mas reliable. Another way to check kung legitimate yung website is puntahan nyo yung Facebook or yung social media niya. So, Facebook or Instagram. So, let's say punta lego.com. Ayan.
So yan, puntahan nyo dito sa baba, follow us. Check mo lang yung mga post. Kapag yung post recent, like 23 hours ago, ayan, 1 day ago, tapos may engagement, merong mga likes, yung mga comments, so most likely legitimate yung store. So parang basically nagsustock ka lang, di ba? Ayan, so stock nyo rin yung store. Titingnan nyo kung legitimate sila. Okay, and another way is check yung website kung maayos yung itsura. Baga yan, so maganda yung design, mukha namang kamukha ng mga legitimate websites na nakikita nyo, then most likely legitimate yung website. Meron kasi na websites na parang pilit yung gawa eh. Baga parang naglagay lang sila ng landing page, so yung mga description. So doon pa lang red flag na sa akin yun. So baka hindi ko na bilhin. So yun po, yun yung mga things to check. So again, check yung website, check yung scamadvisor.com or trustpilot.com to check for eligibility, review yung reviews. Yan, check yung reviews, I mean. And then, check yung SOCMED. May factor din po ba dyan yung blue check mark sa Facebook page or pwede din ma-fake yun? Well, actually, hindi ko pa na-try yung blue check mark ng Facebook. So, possible it's additional parang confirmation na legitimate siya. Pero, kumbaga kung sa SOCMED lang or sa social media lang, yung i-check mo, I suggest magdagdag pa po kayo, sir, ng other confirmations. Kumbaga, check nyo yung mga comments, check nyo yung mga reviews dun sa Facebook mismo, and then check yung website. Parang hahanap kayo ng mga ano pa, other factors kung legitimate yung website. So, once yun lang naman gagawin yan doon sa website na yun, so at least yan, make sure na lang po na safer kayo. Okay, so the next naman is marketplaces. Ayan po. So ano ba yung marketplace? So para siyang Amazon. May mga third-party sellers. So isang example po ng marketplace is eBay. So ebay.com. So yan, marketplace po yan. So, ibig sabihin po, puro third parties nagbebenta. So pwede naman kayo bumili. Baka possibly authentic naman yung binebenta nila. Pero, ang risk nyo po dyan, baka hindi kayo mabigyan ng resibo or invoice. So si Amazon, kapag nag-audit sila, nagtanong sila, yung products nyo ba legitimate, merong complaint na peke daw yan. So ginagawa po yun ng ibang brands or ginagawa ng ibang sellers, nagko-complain lang sila na peke yung binibenta ng kakompetensya nila. Wala po kayo ma-prove kung hindi nag-i-issue ng invoice. So we suggest po, kapag marketplace, iwasan nyo po bumili doon or huwag kayo bumili. Way to know kung marketplace yung isang store or website, try nyo pong i-type sa eBay, ay sa Scam Advisor. For example, ebay.com, pag tinype nyo yan, ang sasabihin ni Scam Advisor is, ayaw mo, tagal. Yan. Sabihin ni Scam Advisor is, this website is a platform or marketplace. So, yan po. So, si Scam Advisor po, very useful siya. Diyan yung makikita kung marketplace yung isang website. So, examples po ng marketplaces is ebay.com, Poshmark, Mercari, Temu. Yan, mga marketplaces po yan. At Temu, di ako sure. Pero Chinese po na sellers yan. Usually, mga knock-offs yung mga binibenta nila. So, I suggest to stay away po. Okay, so next naman is outside USA. So, ano ibig sabihin po nun? So, outside USA, basically, yung website is located outside USA. Yung pag nagpadala sila ng item, manggagaling pa sa ibang bansa. So, for example, sa Japan, may nakita kayong item na maganda ibenta. So, bibili nyo sa Japan, tapos papadala nyo sa US. So, anong problem po doon? So, masyado matagal magpadala ng item overseas. So baka it takes 2 weeks or 3 weeks bago dumating sa US. Tapos you have to deal with export or ano pa, importation pa. So yun po yung risk nyo. So pwede naman, kaso sobrang tagal. And then yung pera nyo, matetenga na matagal. So if ever po na parang, lalo na kung limited yung cash nyo po, might as well na bumili na lang kayo ng items within USA para hindi sayang yung pera na nakatenga. Yun po. And then the last thing is yung seller on Amazon. So may mga stores po na nagbebenta rin sa Amazon. So anong example nun? Ito, Swanson.
Oops, ayaw. Swanson Health. Yan. So nagbebenta sila ng product sila. So tendency po yan, pag sila mismo may store sila sa Amazon at nagbebenta sila ng eSIM na to, most likely magko-complain sila ng IP complaint kasi sila yung brand owner, sila yung may-ari ng product na to. Complain nila, o ba't ka nagbebenta, akin to. So siguro peke ka. Ganun lagi yung mindset nila. And ayaw nila ng competition. So paano mo malaman itong mga sellers on Amazon? Sellers on Amazon or private label po yan ah. Kapag sinek nyo dito sa seller, ayan, saan na ba yan? Yan, click natin to. Nakalagay, ships from yung brand name and then, or store name, and then sold by store name. Ayan po. Kapag yung brand name is same sa store name, ano po yan? Brand seller na yan. Ayan, no? Swanson Store. Tapos nakalagay, sold by Swanson. Health product. So, ibig sabihin, yun yung mismong may-ari. So, most likely, ano po yan? May magbibigay ng IP complaint. Iwasan nyo na po yan. So, yan po isang example yan. Pag yung brand, the same as dun sa seller. Okay. So, yun. So, for now, yun lang po muna. So, may question po ba kayo about dun sa ano natin? Lesson or sa schedule or anything po? Pwede nyo po i-type or pwede kayo magsalita. So, huwag po kayo mahiya. Tanong nyo lang. Walang maling tanong. Or kung meron pong hindi malinaw, gusto nyo explain ko ulit or magtanong ako ulit. Sir, may question po ako. Ayan, sige po. Go ahead, ma'am. Pero related to doon sa mind setting, not on the... Sige, go ahead. Lahat Okay. po ng anything. Tanong nyo. Sir, kasi Sige. kanina, more on yung sinabi nyo is more on kung ano yung mga possible na negative na nangyayari. Baka sir, Oo. pwede kayo magbigay naman ng success story. Para medyo ma-push naman yung ano namin. Okay. Sorry. Masyado ko pala kayo natakot. Okay, sige. Okay, sige. Ano po magandang success story dyan? Or until now ba sir, like ilang taon na rin kayong nag-set Okay. na arbitrage or parang alanganin pa rin ba or like right now pwede na ba siya maging full-time job nyo na Okay. still Sige. sustain? Okay, sige. Magandang question. Sige. Okay, so, nung nag-start po ako, siguro it took me around 6 months bago makakuha ng positive returns. Kumbaga, inunti-unti ko kasi yung pag-grow ko. Kumbaga, una, nag-start po na ako sa few products. And then, after ko bumili ng few products, nag-add ako ng new strategies. And then, umabot na ako sa point na, okay, na-realize ko, long term na ako dito. Nag-apply po ako sa US ng LLC or company. So, nung nag-apply ako sa US ng company, yun yung parang sure na ako na itutuloy ko na to. So, kapag kasi nag-apply na kayo ng company sa US, so magbabayad ka ng additional $350 yun para mag-set up ng company. Pero doon, mas madali na ako makakabili ng items. Kasi US na yung card ko eh. So, yung pera rin, mas bilis umikot. After po noon, 6 months, so dahil parang nabawi ko rin yun yung ginastos ko ng pag-setup ng LLC, nabawi ko siya within 6 months. Dahil sa pagbebenta sa Amazon. And then, by month 10, nag-hire na po ang sarili kong VA. So, expanding po ako. Actually, in terms of full-time po, hindi ko masabi na parang ito na yung gagawin ko. Pero, sabi ko po na nag-expand ako dito and then nag-hire na ako ng tao na parang to the point na alam niyo yung parang more time with your family, more time for yourself, more time for travel. So, na unti-unti po na nakikita ko na nababawasan ko na yung role ko sa company tapos na-delegate ko na siya. So, for me po, yun yung parang form of success story ko kasi na-expand ko siya and then mas nag-veer away ako from doing the day-to-day ng business.
So yun po. So hindi pa ako umabot sa point na parang yun lang yung gagawin ko. Pwede naman, pero parang ako, nung inisip ko yan, parang pwede pa ako mag-grow sa ibang aspect po eh. Kumbaga, gusto ko explore yung wholesale, for example. So mag-aalat pa talaga ako time. So yun po. Okay, sir. At least, sir, kumbaga parang there's growth Oo, in, growth. like, kasi sinabi niyo kanina, parang sabi niya, until now, medyo, Ah, yung pattern niyo kanina, medyo up and down, up and down. yes, yes, yes. Sorry. Sorry. So, sorry, natakot ko kayo doon. Definitely parang may up and down, pero meron pong progress. Yun yung Yes, sinasabi ko. sir. Yung gusto ko Oo. kasi ipakita na every time kasi, so ito, yan. Kaya gusto ko siyang pakita. Every time na may gagawin kayong bago. So, laging may, worst first. Parang yung idea ko noon. Dahil bago po, magkakamali or may error pa kayo doon. Pero matututo kayo. Pero dahil nabibuild niyo na paunti-unti. So for example, nung simula yan, ako lang mag-isa. So doon ako na may parang may takot ako doon. And then eventually nakahanap ako ng items on my own, nakabenta na ako. O next is, okay, parang gusto ko na mag-expand sa wholesale or palaking ko pa yung company ko sa US. So nag-establish ako bagong company. Ayan, tapos okay, next is, teka lang, parang may pwede pa akong ibang gawin. Pwede ako mag-focus sa ibang bagay or mag-spend ako ng time, pang travel, ganun. Hire ako VA. O yan. So, syempre, nung unang may adjustment period eh. Pag nag-hire ka ng VA, hindi naman basta-basta mag-hire ka tapos alam niya na yung gagawin. So, parang meron pa kayong parang transition period. So, nandun yung down ulit. But eventually, dahil may experience na ako, kumbaga, minabuild na ako ng enough knowledge, naturo ko sa VA ko. So, ngayon, yung VA ko, susunod siya doon sa ginagawa ko. So, ngayon, nagkakaroon ako ng more time for myself. And then, yung pera, pumapasok pa rin. So, grow pa rin yung business. So, yun po. It's always about growth for me. So, for me po, yung success is growing and progress. Yung in terms of parang tapos na, hindi ko po alam kasi medyo ambitious po ako eh. So, Oh, malaki po yung titignan ko. Ayun. alright. Thank you, sir. Ay, sir, may follow-up question ako. Sige, With go regards ahead. to yung products po ba, parang laging nagbabago yung mga products sa store nyo or may certain product na talagang ever since nandoon na siya, kumbaga staple na siya kasi talagang bumibenta siya or laging nagbabago? So, yan po yung, it would depend on you po as a seller po. I would say na, ako po meron ako uulit-ulit na products. Pero since day one, hindi po, may nagbago na. Siguro mga month 6 ganun. Or month 4, Mm. month 5, meron ako nahanap items na umuulit. And then may mga items na nabibili ko na naka-sale. So, doon po pumapasok yung strategy nyo as a seller. And doon po pumapasok yung parang kailangan nyo mag-try. Kasi Aha. may mga models po or parang strategies pala. Yun, strategies na mag-work sa inyo pero hindi mag-work sa akin. So bawat seller po kasi iba't iba ng experiences, iba't iba ng preferences. So iba't iba po yung magiging approach. Isang example ko po noon is si Coach Rai, siya po yung nagsimula ng academy. Iba po yung approach niya versus sa akin. Parang si Coach Rai mas willing siya mag-hold ng product longer. Meaning, parang kanya i-hold yung items ng 2 months, 3 months para mas malaking profit. Ako parang shorter months sa akin, parang 1 month ko lang hino-hold kahit sumaba yung margin. So parang ang nangyayari, mas mabilis yung turnaround ng pera ko, pero mas maliit yung kita ko. Si Coach Rai, parang mas matagal yung ikot sa kanya, pero mas malaking kita niya. Ang difference doon, syempre ako dahil mabilis ako mabenta, mas matrabaho sa akin. Sa kay Coach Rai, dahil konti lang yung malaki kita, maliit yung benta, malaki yung kita, madalang yung benta, konti lang yung effort niya. So, ganun po nag-iiba. So, malalaman niyo po yan kapag nagbebenta na kayo. Okay, sige sir. Thank you. Sige po. Yung iba po, huwag po kayong mahiya magtanong. Nagtatanong type. How much po pa-salary mo sa VA mo? Oh, okay. So, it would depend po sa range. May range po kasi usually 18 to 30 po yung range niyan depending on the experience. Kumbaga yung sa lower side sa mga 15, 18 ganon. Nandun po yung mga VAs na wala pa experience. Yung parang nag-attend sila ng seminar or nag-aral sila tapos saka pa lang sila nagtatry. Pero syempre yung mga other VAs na may 3 years experience na mas mahal na po sila. Nasa range po ng 8 ng 30. So doon po nag nagbabago for 18 to 30. Meron po na sellers na pwedeng i-offer na profit sharing naman. So syempre may
may minimum po na monthly and then may profit share na okay, pag na-hit mo 'tong milestone, mas malaking kita mo. So may mga gano'n pong, technique. Okay, good evening. Magkano po ideal starting capital? Okay, so it's a good question. I would suggest po kung, dun sa capital, dun sa comfortable kayo na i-risk. Ah, Puwede po kasi na itong pagbebenta niyo is part-time, meaning hindi naman kailangang araw-araw kayo nagwo-work on this or araw-araw may binibili kayo. Ang goal niyo po as a new seller is to test the waters, to check kung is it a good business for me or is it something that I could grow? Is it something worth doing worth giving my time? Yun po yung kumbaga naisip kong goal or yun yung usually goal niyo muna as a starting seller. So ako personally ang inalat ko po is 50,000. Yung ibang sellers po they started with 15 or 20,000 as capital po Tapos may idea na sila kung magdadagdag sila uh, or yun na lang muna yung gagamitin nilang capital. So it would depend kung saan po kayo comfortable. Ayan po, ilang years na po kayo seller sa Amazon? Ako po ay 1 and 2 months na nagbebenta sa Amazon. So yun po. So student po ako ni Coach Rai. So siya po yung mas matagal na seller. Siya yung mga 3 years na. So nag-start siya 2020. So ayan, more than 3 years na. So yun po. So kaya I would say na parang by 1 year, alam ko na kung itutuloy ko o hindi within that span of time. Or magdadagdag pa ako ng capital. Ako personally po parang yung concern ko na ngayon is paano kukuha ng additional capital. Gusto ko mag-expand So yun po yung isa kong ano Okay, tapos sabi mo sir then na kanina 'pag new seller ka hindi pa masyadong mapipili ang product. So ganoon po ito katagal para may bumili na? Okay, good question. It would depend. So hindi 'pag new seller ka, mas siyempre napa-prioritize yung mga older sellers or yung mas may reputation. Pero makikita niyo po dito sa prioritization ng buy box, excuse me, priority pa rin yung FBA at saka yung selling price. So yung selling price niyo po is mababa compared sa others. So may ano kayo, advantage kayo na mabenta or mabili yung items niyo agad. Pero syempre, at the expense of kita or profit. Kasi yung fulfillment method, yan po yung FBA. So yan po. So, dito po lang sa dalawa na to, may lamang na po kayo para makabenta kayo. Okay. Hindi po ako nakahabol dun sa $1 for 6 months ni Amazon. Sa research ko po kasi, parang ang original price dun is $40. Is it better po na i-open ko yung account ko after nung live session? Okay, so si Amazon, teka check ko lang Check ko ulit yung website. Tingnan natin kung nag-extend sila. Check ko lang, sandali. Si Amazon usually, parang may balita na mag-extend sila. So tingnan natin kung in-extend nila. So if may discount, di maganda mag-start na. Uh, yung pag-create po, kahit sabihin natin $40 yung professional fee or yung monthly fee, hindi po yan mag-start until magpadala na kayo ng item. So pwede na kayo mag-register actually. Pero syempre, ma-charge kayo muna agad ng $39.99. Tapos yung count ni Amazon para mag-charge for the next month, magsi-start once nagpadala kayo ng item na. Same po. But let's see kung nag-extend sila. Ano nag-extend? Okay, so ayan. So good news. Ayan, so makikita nyo. Ayan, nakita nyo ba?
So, ayan. Nexted. So, ayan. So, good news pa. Yan. So, yung sa iba po nag-register, so okay lang din. Hindi pa naman nag-start yung yung 6 months nyo once nag-register kayo. Nag-start po yan once nagpadala na kayo ng item sa Amazon. Okay, next question. Wala, rejected pa rin yung application nyo. Sige po, i-ano natin. Ika, Mag, sige po. siguro mag-try ako mag-submit, sir, ng ibang bank statement like sa GoTime. Sige Kasi po, mas ano yung address nun eh. And ang hirap makontak ni BPI, hindi pa ako nakakapunta sa bangko din. sige po, sige po. Mhm. Or billing statement, pwede. Kilala naman nila ng ano or credit card statement, pwede po. Ay, sir, yung sa passport po ba? Oh, Yung front at saka yung likod? sa passport yung mukha nyo, tapos yung may pirma na side. Di ba dalawa yun? Yun yung ano. Meron bang may So, pirma? Parang walang may pirma sa passport. meron po. Meron akong, hindi ko alam kung saan ako nag-apply nun eh. Basta na-flag ako kasi wala daw pirma. So, may isang page na may pirma. Saang page siya? Wala, sir, may pirma sa akin eh. Ayun, no, sabi ni Ma'am Sheila, ayan, need nyo po i-sign. Meron po page dyan, nakalagay. May nakalagay line na gano'n, signature. So, baka yun po yung reason, baka kaya hindi nila tinutuloy. So, hinahanap nila yung signature nyo. So, may na-play na ako somewhere na flag ako dun eh. Dahil di ko pinirmahan agad. So, yun po. Check nyo po. Meron dyan. Sige, sir, napin ko. Parang sa lahat ng biyahe ko, sir, hindi rin kasi hinahanap ng immigration yung pirma. Hindi naman po hinahanap sa immigration. Usually, sa mga application yan eh. Parang bank ata or visa. Hindi ko maalala. Sorry. Pero na-flag ako Okay. dun before. So, Nakita ka na, sir, finally. ayun. So, yun po. Pirmahan nyo, tapos submit nyo ulit. Baka yan yung reason. Uh, Sige, sir, B- try ko ulit. BPI po yung billing address ko ata dati. Pero credit card. And taga saan po kayo? Sorry. Las Piñas, sir. Oh, Bank statement kapit pero wala yung ano eh. kapitbahay nyo po pala ako eh. Baka, sir, baka baka nasa kabilang street lang kayo, sir. Saan po kayo sa Las Piñas? If I may ask. Sa bandang dating RFC po. Okay. Medyo magkalayo pala. Nandun ako sa may malapit sa may South Mall. Sa ma-traffic lalo. Sa malapit lalo. Ayan. Sige, sir, Okay. try ko po ulit. Thank you. Sige po. How about yung iba po? May tanong ba kayo? Yan. So, more of na lang po tayo ngayon. Introductory. Ayan. So, sorry kung natakot ko kayo. Don't worry po. Kumbaga, point ko lang doon, doon sa mindset, sorry natakot ko kayo doon. So, ang point ko lang naman doon, it's parang, there is always hope po. Kumbaga, you have to keep doing it lang. Pero definitely, if you keep going, mag-succeed din po kayo. Saan po mapapanood yung recording po ng session na to? Okay. Sir, nasa ano po? Sa Academy PH. So, sample. So, bigyan muna kami ng a few days para i-upload. academyph.com. Yan. So, punta po kayo dyan and then login kayo sa account nyo dito. So, login lang po kayo. So, pagka-login nyo, my courses. Ayan, so dito sa Seller Essentials, makikita nyo. Sorry, sa Online Arbitrage. Ayan. Sa Seller Essentials, ito yung mga recorded videos. So dito makikita yung mga advanced videos about wholesale, about KDP, and then yung mga
sourcing techniques na advanced na, yung mga pinaghalo-halo na yung mga settings. So, nandito po yan sa Seller Essentials. Lahat ng mga Q&A sessions natin nandito rin. And nandito sa online arbitrage, pag kinlik nyo po, nandiyan yung magiging discussions natin, live sessions. Yan. Yan, yan. So, hintayin nyo lang, sir. Baka by Monday siguro na-upload na namin. Okay, how about yung others? May tanong ba? Mas wala, 13. Okay. So, next session po is Tuesday. And about about yung tools and yung Kipa reading. So, Kipa, yan po yung ito sa baba. Kung paano nyo basahin yung graphs. So, it's a good way to know kung maganda mabili yung item. Yan, so it's 9:38. Kung wala na po kayong questions, I'll end this session na po. And then I'll see you on Tuesday, or I don't think di pala ako Tuesday, baka Friday ulit ako. So sa Tuesday po yung next session with Sir Christian or Coach Chris. Okay. Sige, thank you. Thank you. Thank you, sir. Good night po Salamat sa po. lahat. Good night. Good night po tayo Thank sa you. lahat.